World Mission Report. Naghahanap ng dalisay na katotohanan. Ang pangalan ni Safi ay nangangahulugang dalisay sa wikang Swahili. Tulad ng kanyang pangalan, nais niyang mag-isip ng malinis na kaisipan, magsalita ng malilinis na salita, at kumilos ng may kalinisan. Higit sa lahat, mahilig siyang umawit ng mga awiting papuri sa Panginoon at ibinabahagi ang kanyang talento sa iba't ibang simbahan sa Kinshasa. Ngunit sa kabila ng kanyang paglilingkod, naramdaman niyang may kulang. Habang napapansin niya ang magulong pagsamba, mga taong nagsisigawan at sabay-sabay na nagsasalita, nakaramdam siya ng hindi komportable. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa niya natatagpuan ang tunay at dalisay na katotohanan. Sa kanilang tahanan, taimtim na nanalangin si Safi. Humihiling sa Diyos na gabayan siya sa kanyang tunay na iglesia. Patuloy siyang umattend sa iba't ibang simbahan, ngunit nananatili pa rin siyang hindi nasisiyahan. Sa huli, nag-decide siyang tumigil muna sa pagdalo sa mga simbahan at manatili sa bahay upang manalangin at hanapin ang Diyos ng buong puso. Isang araw, habang nanunood siya ng mga sermon sa YouTube, napakinggan niya ang mensahe tungkol sa nalalabing iglesia o Remnant Church na kinilala bilang Seventh-day Adventist Church. Dahil dito, naging mausisa siya at naghanap sa Facebook. Doon ay nakilala niya ang isang miyembro ng Adventist na nag-invite sa kanya na umattend sa simbahan sa araw ng Sabath. Nang umattend si Safi, agad niyang napansin ang kaibahan. Ang pagsamba ay maayos, tahimik at mapayapa. Walang kaguluhan o ingay. Naramdaman niya sa kanyang puso, "Dito ako nabibilang." Natuwa rin siya dahil may mga programa para sa kanyang 3 anak. Sa sumunod na Sabath, umattend siya sa isa pang Adventist church na mas malapit sa kanilang bahay, kung saan nagsisimula pa lamang ang isang 35 days series ng pangangaral. Dinaluhan niya ang bawat pagpupulong at nadaman niyang ang mga mensahe ay para talaga sa kanya. Naisip niya, dapat noon pa ako dumating dito. Sa pagtatapos ng series, nagpabautismo si Safi at naging ganap na miyembro ng iglesia. Hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang pinipiling mag-isip, magsalita at kumilos ng may kalinisan. Patuloy din siyang umaawit ng mga papuri sa Panginoon at madalas siyang makitang umaawit tuwing Sabath sa kanilang Adventist Church. Ayon sa kanya, ginamit ng Diyos ang media upang akayin siya sa kanyang dalisay na katotohanan. "Pinasasalamatan ko ang Diyos," sabi niya. "Nangyari ang lahat ng ito dahil nanood ako ng media." Isa sa mga special project ng mission offering ngayong quarter ay ang pagtatayo ng isang bagong media center sa Kinshasa. Dito ilalagay ang Hope Channel, Adventist World Radio, isang social media evangelistic center at isang French language call center. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas marami pang tao sa Kinshasa, sa Democratic Republic of Congo at sa mga bansang nagsasalita ng French ang maaanyayahang matutunan ang dalisay na katotohanan ng Diyos. Maraming salamat sa inyong bukas palad na suporta para sa mahalagang proyektong ito.